Maraming tao ang gustong maging successful, pero kakaunti ang tapat sa lahat ng bagay. Minsan iniisip natin kapatid, ang pagiging faithful ay mahalaga lang sa malalaking gawain o ministeryo ng Panginoon. Pero kapatid, ayon sa Biblia, ang tunay na katapatan ay nakikita sa araw-araw na pamumuhay. At ang mas magandang katotohanan pa kapatid, na ang katapatan ng isang mananampalataya ay maaaring maging patotoo tungkol sa ating Diyos. Ito ang sinasabi sa talata ng Titus chapter 2 verse 10. Pakinggan mo kapatid. Dapat silang maging tapat sa lahat ng pagkakataon upang maipakita nila sa lahat nilang ginagawa ang kagandahan ng katuruan ng Diyos na ating tagapagligtas. Kapatid, ang sulat po na ito ay isinulat ni Apostle Paul para sa kanyang katuwang sa ministeryo na si Titus. Ano po? Si Titus po ay naglilingkod sa isla ng Crete kung saan maraming maling katuruan at hindi maayos na pamumuhay ang umiiral doon. Sa Book of Titus chapter 2, tinuturuan ni Apostle Paul ang iba't ibang grupo sa iglesia, mga matatanda, kabataan, kababaihan, maging mga alipin o yung mga servant, kung paano mamuhay ng ayon sa kalooban ng Panginoon. Doon po sa verse 9 to 10, sinasabi niya na kahit ang mga alipin o workers ay dapat maging tapat at mapagkakatiwalaan sa kanilang ginagawa. Bakit po? Dahil ang kanilang pamumuhay ay maaari magpakita ng kagandahan ng katuruan ng ating Diyos. At ano pong ibig sabihin ng katapatan? Ang katapatan sa Biblia, kapatid, ay hindi lang sa pagsasabi ng tapat o ng katotohanan, kundi ito din po ay sa pagiging mapagkakatiwalaan, consistent, at tapat sa Diyos sa lahat ng gawain at sitwasyon. Sabi ng Panginoong Yesus dun sa Book of Luke, chapter 16, verse 10, ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan din sa malaking bagay. Pinapakita nito na ang Diyos ay tumitingin hindi lamang sa malalaking gawa, kundi sa katapatan maging sa pinakamaliit na bagay. Isang malinaw na halimbawa ng katapatan ay si Joseph. Ano po, mabasa natin ito sa Book of Genesis. Kahit siya ay naging alipin sa bayan ni Potiphar, ginawa niya ang kanyang trabaho ng may katapatan. Sinasabi sa Genesis chapter 39 verse 3 to 4 na nakita ng kanyang amo na ang Diyos ay kasama niya. Kaya ay pinagkatiwala sa kanya ang buong sambahayan. Dahil kahit sa gitna ng tukso at pagsubok, pinili pa rin po ni Joseph na manatiling tapat sa ating Diyos. At ang kanyang katapatan ay naging dahilan upang siya ay gamitin pa ng Diyos sa mas malaki pang plano. Tanong mga aral sa mensaheng ito. Una, na ang buhay ng Kristiyano ay dapat maging patotoo dito sa mundo. Ang ating mga gawa ay maaaring maging larawan ni Kristo sa ibang tao. Sabi po sa Book of Matthew chapter 5 verse 16, lumiwanag ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa. Pangalawa, ang katapatan ay bunga ng Espiritu ng Diyos. Hindi po ito mula sa sarili nating kakayanan o lakas. Dahil kung aasa tayo sa kakayanan natin, hindi natin kayang maging tunay na tapat sa lahat ng bagay. Pangatlo, ang Diyos ay nagbibigay ng mas malaking responsibilidad sa mga tapat. Dahil ang mga taong tapat sa maliit na bagay ay ginagamit ng Diyos sa mas malalaking gawain. Mga kapatid, nakikita naman po natin sa mundo natin na napakahirap na po makatagpo ng taong tapat at mapapagkatiwalaan. Hindi lamang po dito sa ating bansa, kundi sa buong mundo. Kaya po ang hamon sa atin ng Panginoon ngayon kapatid ay piliin lagi nating sundin ang kanyang kalooban. Palagi nating piliin ng maging tapat sa lahat ng pagkakataon. Ito man ay sa trabaho, sa pamilya, sa kaibigan, sa ministeryo. Siyempre, higit sa lahat ay sa relasyon natin sa Diyos. But again, kapatid, ang tunay na katapatan ay hindi natin kayang gawin sa sarili nating lakas lamang. Ano po, ito ay posible lamang kapag ang ating buhay ay pinaghaharian ng ating Panginoong Hesukristo at pinamumunuan ng Kanyang Espiritu. Kaya kapatid, kung ikaw ay malayo o nalalayo sa Panginoon ngayon, hindi po aksidente kapatid na napapanood mo ang video na ito. Maaaring itong paraan ng Diyos upang ipaalala sa iyo na tinatawag ka niya na muling magbalik loob sa Kanya. Lumapit ka kay Kristo ngayon, kapatid. Hayaan mo ang Espiritu ng Diyos ang magbunga ng katapatan sa iyong buhay. Kapag ikaw ay naging tapat sa Panginoon, ang iyong buhay ay magiging buhay na patotoo ng kagandahang loob ni Kristo. Amen?